na naman natin umikot sa mga acceptors natin. Kasi marami yung mga nagre-request sa mga pag-aaral. Oo, talaga? Oo. Alam mo, napupula ko na marami na nagkakaroon ng interes na magplano ng kanilang pamilya sa natural na pamamaraan. Dapat siguro lalo tayong maging aktibo sa pagbibigay sa kanila ng tamang kaalaman. Alam mo, puntahan kaya natin sina Nelia at Mary Ann. Di ba naging matagumpay naman yung pagpa-family planning nila? Sa palagi ko, pwede na natin sila makasama sa team. Oo nga, pero mamayang gabi na lang natin sila puntahan. Galing talaga ng baby ko. Magandang gabi, Nelia at Noel. Kaya kaya to. Sarap ba? Uy! Uy, Noel! Pasok, Magandang pasok. gabi! Uy! Ganda gabi na. Ano kasi mga dito naman siya? Kain na. Josh, doon muna sa kwarto ha. May pag-uusapan na kami ng Tita Julia at Tita Teresa mo. Tingnan mo muna itong mga work mo. Sige. Sandali lang ha. Oo, sige. Ayan. Susunod kami ng daddy mo ha. Ingat ka. Nakalaki mo na. Oh, kumain muna kayo. Sige, salamat. Naparito kami para imbitahan kayong mag-asawa na makasama namin sa NFP Teachers Team. Dahil malawak-lawak na rin naman ang inyong karanasan sa basal body temperature, di ba? Yun naman kung papayag kayo. Aba, bakit naman hindi kami papayag? Malaki yatang naitulong sa amin yung method na yan. Di ba, partner? Oo nga naman. Kung hindi kami gumamit ng BBT, baka sandosena ng mga anak namin. Teka sandali, ano bang kailangan namin gawin dyan? Kailangan lang nating mag-usap ulit para makapag-review tayo ng mga bagay-bagay tungkol sa BBT. Pwede ba kayo mag-asawa sa susunod na Sabado? Sa susunod. Oo. Wala naman tayong gagawin, no? Sige, Sabado. Yan. Sa susunod na Sabado to, Saan tayo? Sa center lang kasi mas kumpleto mga kagamitan doon. Sa katunayan nga, may nag-donate pa ng video player at video tapes tungkol sa natural family planning method. Galing. Mas magandang pag-aaral namin Oo. yan. Paano? Kailangan. Mauna na kami. Hintayin namin kayo sa center, ha? Masyado naman Hindi kasi kalagbaw. imbitahan pa namin sina Mary Ann para makasabay niyo sila. Ganun ba? Oo. Sige, para mas masaya ang balitan at kwentuhan natin. Oo. Paano, antayin na namin kayo sa Sabado, Hindi man lang kayo nagkaya. Hindi, Sige, gusto salamat pa. na. Okay, sige. Kamusta nyo kami kala Mary Oo, Ann? makakarating. Ingat kayo. Sige. Okay. Sige. Dito na lang tayo Sabado. Player, pakilagay mo na lang dun sa ibabaw ng mesa. Tapos paki-plug na rin para ma-check natin kung gumagana na maayos yung tape. Gagamitin to. Okay? Bakit kaya wala pa ang mag-asawang George at Mary Ann? Ay, malamang, dumaan pa yun sa bahay ng nari nila Mary Ann at doon iiwan yung mga bata. Sorry late kami Ay, Pasensya na kasi nahulit pa yung bunso namin. Iniwan namin kay nanay para makalaro niya yung ibang mga pinsan niya. Upo po kayo. Pasensya. Halika na. O, sisimula na ba tayo? Magre-review lang naman tayo ng mga pag-iingat nating ginagawa kaugnay ang BBT method para hindi mabundi si Mrs. Ano nga ba ang pinaka-importanteng basehan ng lahat ng ito? Ang menstrual cycle, ayun ang pinag-uusapan namin ni Mary Ann para maunawaan ko yung mga pagbabago sa loob ng katawan niya. Minsan nga, nagugulat ako, bigla na lang siya nagiging masungit. Pero pag naalala ko malapit na yung regla niya, naunawaan ko ang pakiramdam ng misis ko. Pero mas magaling ako sa'yo, paring George. Nagbasa yata ako ng mga pamphlets tungkol sa menstrual cycle. O, sige nga. Una-una ganito yun. Yung mga nangyayari sa loob ng ubaryo ng isang babae. Mga 2 linggo bago dumating ang regla ni Mrs., nangyayari ang paglabas ng itlog mula sa ubaryo. Ito ang tinatawag nating ovulation. Kung tungkol naman sa BBT ang pag-uusapan, ay mahalagang ilista natin ang mga temperatura ni Mrs. mula sa unang araw ng regla hanggang sa huling araw bago dumating ang susunod na regla. Teka muna, nauuna na yata tayo. Pag-usapan muna natin yung mga bagay na kailangan sa paggamit ng method na BBT. Ano-ano nga ba yung mga yon? Kung gusto ng mga mag-asawa ang BBT, dapat nilang malaman ang mga bagay na kailangan nilang gamitin. Ito ay isang BBT thermometer o thermometer, graphing paper o papel na kanilang susulatan ng temperatura kada araw. Kailangan din nila ng ballpen o lapis na pangsulat,
at relo para sa pagkuha ng 3 hanggang 5 minuto ng temperatura. Aba, magaling! Sanay na sanay talaga kayo, no? Aba, siyempre naman. Lagi namin binabasa yung mga yan eh. Doon sa mga gumagamit na BBT method, kailangan may mga conditions silang dapat sundin. Una, kailangan nakatulog si Mrs. nang hindi kukulangin sa 3 oras para masabi nating nakapagpahinga siya ng maayos. Pangalawa, nararapat lang hindi gumawa o kubilog si Mrs. bago kunin ang temperatura niya dahil ang pagkilos o ang paggawa ng kahit anong bagay ay nakakaapekto sa temperatura ng bawat tao. Kaya nararapat lang bantayan ang tunay na temperatura ni Mrs. na walang factor sa makakapagbago dito. Ganito yan ito ang BBT thermometer at ito ang oral thermometer. Ilalagay natin ito sa ilalim ng dila ni Mrs. Sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Pagkatapos ay tatanggalin natin mula sa bibig at babasahin natin ng temperature reading. Mahalaga din na nagkakaintindihan ng mag-asawa sa kondisyong ganito. Kasi lalo na sa kaso namin ni George, madalang lang siyang nandito, kaya kailangan alam niya kung ano yung kailangan namin gawin para maiwasan namin ang pagtatalik. Determination lang yan at self-control. O sige, tuloy na tayo pero tingnan muna natin to. Ayan. Sa bawat buwan, bago dumating yung susunod na regla ng mga misis, nagaganap yung paglabas ng itlog mula dun sa ovaryo. Pero bago muna mangyari yan, naghahanda itong uterus o yung bahay bata para kung sakaling nag-ugnay yung punlay na lalaki tsaka yung itlog ng babae sa kanilang pagtatalik. Sa bahaging ito, nagkakaroon ng pagbabago sa temperatura ng katawan ni Mrs. At ang pagbabago sa temperatura ang siya nating babantayan. O sige teka muna. Tingnan muna natin yung kabuuan ng pamamaraang basal body temperature o BBT. Una, ang BBT ay isang family planning method na nakabase sa pagbaba at pagtaas ng temperatura ng mga babae. Ganito kasi yung nangyayari. Bawat araw meron tayong karaniwang temperatura. Pero sa parte namin mga babae, nagkakaroon ng pagbabago pag kami nagkakaroon ng ovulation. Ang mga pagbabagong ito sa temperatura ang siyang basehan ng BBT method of family planning. Pero hindi ba dapat muna natin tignan ng simula ng menstrual cycle para tignan muna natin yung regla para mas makumpleto yung picture? Sige. Opo, sir. Sige, ganun ba? Di ba minsan tinatawag natin itong the red flag is up? Ito ang panahon ng paglabas ng dugo at iba pang substance galing sa matres. Isinasama natin ang pagkuha ng temperatura sa katawan ni Mrs. sa mga araw na ito. At di lamang yan. Kailangan tignan din natin ang chart na ating ginagamit sa BBT. Dito sa pinakamahabang linya na to, sinusulat kung anong araw, buwan at taon na nangyari ang mga readings na ito, di ba? Kunyari, September 18 ang unang regla ni Mrs. Kailangan isulat din natin yung date na to. Ang ginagawa kasi namin mag-asawa ay isinusulat namin sa chart ang mga temperatura simula 35 degrees centigrade. At dinadagdagan namin ito ng 0.2 degrees paangat. Kaya ang isinusulat namin ay 35, 35.2, 35.4 pataas. At mahalaga din to, kailangan bago kayo matulog ni Mrs., itaktak nyo na ang thermometer hanggang 35 degrees centigrade. Nang sa gayon, pagkagising sa umaga, ay isusubo na lang ni Mr. ang thermometer sa ilalim ng dila ni Mrs. At makalipas ang 3 hanggang 5 minuto, ay pwede nang kunin ang reading at temperature nito at si Mrs. na ang bahala magtala nito sa aming graph. Ang susunod naman sa paglilista ng temperatura kada araw ay ang pagkuha ng baseline temperature. Ano naman ito? Pagdudugtungin natin ng linya ang mga marka sa bawat araw. Tapos, titingnan natin ang mga temperaturang nakasulat sa chart mula sa ika-6 hanggang sa ika-10 araw mula sa unang araw ng regla. Pagkatapos, gagawan natin ito ng linya na dapat
linyang pahalang na dapat dumadaan sa pinakamataas na temperature reading. At ito ang tatawagin nating baseline temperature. Oo, napakagaling ng sweetheart ko ha. Tignan nyo naman ha. Pwede na maging teacher. Ako naman. Sabihin nyo kung meron akong pagkakamali. Pagkatapos ng regla, ganito ang nangyayari. Nagkakaroon ng pagbabago sa ovaryo at matres ni Mrs. Tumataas ang estrogen level at pumuputok ang follicle na nahinog at lumalabas ang itlog patungo dun sa fallopian tube para maghintay ng makakasalubong na pudlay. Sa ganitong pagkakataon, kapag naobserbahan natin merong biglang pagtaas ng temperatura mula dun sa baseline, nangangahulugang ganap na ang ovulation. Fertile si Mrs. sa mga ilang araw na ito, before, during, at after ng ovulation. Ang pagtaas ng temperatura sa ibabaw ng baseline pagkatapos ng ovulation, mananatili yan hanggang sa muling dumating yung regla. Si Mrs. ay infertile pagkatapos ng sunod-sunod na 3 araw na mataas ang kanyang temperatura. Sa madaling sabi, sa gabi ng ikatlong araw na mataas ang temperatura, doon pa lang natin pwedeng sabihin na pwede na magtalik muli ang mag-asawa. Sana po kung pwede lang ulit-ulitin natin sa mga acceptors yung bahaging ito kasi pag nalito sila sa pag-oobserba, di ba? Oo, at dapat nating idiin na sa BBT method o ang pag-iwas o ang abstinence mula sa pagtatalik ay magaganap mula sa unang araw ng regla hanggang sa gabi ng ikatlong araw matapos maganap ang sunod-sunod na pagtaas ng temperatura ni Mrs. mula sa ibabaw ng baseline. Pagkatapos nun, di pwedeng-pwede na. Pero parang George, siguro importante rin bigyan natin ng mga tips ang ating mga magiging acceptors kung sakasakali, kung ano yung maaari nilang pwedeng gawin sa mga araw na ito, di ba? Sige nga, ano-ano yung mga tips yung dalawa? Sige, parang iwala ako na mauna. Sige. Unang-una dahil mahal na mahal ko ang misis ko, ayokong magkaroon siya ng problema sa kanyang kalusugan dahilan sa marami at sunod-sunod na panganganak. At pangalawa, napakahirap ng buhay sa ngayon. Tignan niyo ako, nagtatrabaho pa ako sa Maynila para tumaas ang kita ko. Mahirap talagang kumita ng pera. Kaya hanggat maaari, kaunti lang ang magiging anak namin para naman maibigay namin sa kanila kung ano yung lahat ng kanilang pangangailangan. Dahil dito, natatakot na rin kami ni George na sumigi na lang na sumigi. Kaya kapag naiisip namin ang mga ito, natututo na rin kaming magpigil ng aming pagpipili. Pero sa amin naman ni Nelia, Ano naman sa inyo, parang Noel? maaring pag-usapan namin ito o di naman kaya paminsan-minsan ay naglalaro kami. Pero hindi ng bahay-bahayan ha. Naglalaro kami ng mga larong pwede naming isama ang aming mga anak, lalong-lalo na bago kami matulog. O di naman kaya sa trabaho ay nagpapakapagod ako ng gusto. Para pagdating ko sa bahay, pahinga na lang ang iisipin ko. Sa totoo lang, marami talagang pwedeng gawin ng mag-asawa, lalo na kung may determinasyon, di ba? Ika nga nila, there's a will, There's a way. Kaya idagdag din natin ang pag-uusap ng mag-asawa para nagkakaintindihan sila. Kasi hindi pwedeng si babae lang o si lalaki ang nagdidesisyon, di ba? Kailangan ng pagtutulungan sa pamamaraang ito para na rin sa mga pamilya ninyo. Tama. Akala kasi ng ibang mga tao, babae lamang ang may responsibilidad sa pagpaplano ng pamilya. Importante rin na kasama ang mga mister sa pagpaplanong ito. Kailangan kasama sila, kabahagi sila sa proseso. Kaya tayo mga magtuturo ng mga acceptors, kailangan mahalaga yung papel natin sa pagkukumbinsi sa kanila o pag-encourage sa kanila na magtulungan ang mag-asawa. Tandaan din natin, pagkatapos ng fertility period ni Mrs., naglilista pa rin tayo ng mga nakuhang temperatura hanggang dumating yung susunod na regla para makumpleto natin yung charting, di ba? Tama. At ito ang mga dapat tandaan. Una, kailangan nakatulog ng mahimbing si Mrs. at least 3 oras. Ikalawa, mula 3 hanggang 5 minuto
ang paglalagay ng thermometer sa ilalim ng dila ni Mrs. habang kinukuha ang kanyang temperature reading. At ikatlo, kunin ang temperature reading at huwag kakalimutan itala sa chart. At isa pa, no? Sa panahon ng pagtatapos ng fertility period ni Mrs., kailangan pa rin nating maitala yung mga temperature na nakukuha natin hanggang dumating uli yung susunod na regla para naman makumpleto natin yung ating charting. And take note, dapat panibagong chart ang gagamitin sa bawat buwan. Meron lang ako isang tanong. Ano yung gagawin ng mga mag-asawang gumagamit ng BBT method kapag nagkalagnat yung misis? Oo, totoo yan, no? Makikita natin yan. Pero kasi magkaiba sila. Dahil kadalasan mas mataas yung temperatura ni Mrs. kapag siya'y may lagnat o sakit. Hindi ito ibig sabihin na naganap na yung ovulation. Tsaka mararamdaman naman ng mga Mrs. kung nilalagnat sila, di ba? Kaya ipagpatuloy na lang natin yung pagsubaybay dahil later on, babalik din niya sa normal pattern pag magaling na si Mrs. Pero huwag natin kakalimutan lahat po ng mga karamdaman, isusulat natin doon sa graph natin. O may mga katanungan pa ba tayo? Sa palagay ko naman magiging maayos ang ibibigay nating pag-aaral sa mga acceptors natin. Ako, meron pang isang importanteng katanungan. Ganito yun, no? Meron mo ba tayong libreng merienda?